Hi po sa lahat, is mapagpalang gabi, araw po sa bawat isa sa atin sa CIY Europe at sa CIY Philippines. At sa ating mga kapatid na nakatune in saan banda ko kayo naroon. At tayo po ay mag-aral ng banal at makapangyarihang salita ng Diyos. At bago po tayo mag-umpisa, tayo po ay manalangin. Lord, marami pong salamat sa iyong banal at makapangyarihang salita na patuloy naming napapag-aralan at nagbibigay sa amin ng kalakasan. Samahan mo po kami sa oras na ito and let your Holy Spirit be guide us into all truth. We thank you and we bless your holy name in Jesus' name. Amen and amen. So ang ating pag-aaralan ngayon ay kinuha ko po sa Galatians 2:20. Basahin po natin sa wikang Ingles. I have been crucified with Christ and it is no longer I who live, but Christ who lives in me. And the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Purihin po ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang banal at makapangyarihang salita. At title po ng ating pag-aaralan ngayon is Remember Your Identity. So, as a believer, we have a new life in Christ because we are God's children and we are forgiven, loved, and part of God's family. So, meron po tayong 3 puntos na pag-aaralan. Number 1 po is understanding who we are in Christ. Live out our identity. And number 3 po is live a life of service. So number 1 po is understanding who we are in Christ. Understanding who we are in Christ is we are God's children and we are God's new creation. Pag sinabing we are God's children, iniingatan natin ating mga pamumuhay para hindi makonfuse yung mga tao sa paligid natin. And lagi po natin tandaan na if we are God's children, we are forgiven and justified and declared righteous in the sight of God. May mga tao din po na we are insignificant sa kanilang mga paningin. But in the sight of God, we are very, very significant. Dahil anak niya tayo So nandoon po yung favor ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Dahil anak niya tayo, sabi nga po ng John 1:12, lahat ng tumanggap at nanampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Yun po yung ating pinanghahawakan na we are God's children. Ano po? And we are God's new creation sa pamagitan ng Holy Spirit na humikilos sa bawat isa sa atin. And nandoon po na we are transformed. Sabi ng 2 Corinthians 5:17, if we are in Christ, we are a new creation. The old has gone, the new has come. So wala na po yung katamaran, wala na po sa atin yon. Wala na po yung madali tayong magalit, nandoon po na mahaba ang ating pasensya at hindi na po tayo nabumuhay sa nakaraan kundi sa pangkasalukuyan na ginagawa sa atin ng Diyos by His grace. Yung struggle po ng buhay natin, hindi na po yung struggle kundi nag-i-enjoy na po tayo sa presence ni Lord. Yan po yung ating identity. Yan po yung inyong identity bilang mga anak ng Diyos. Ini-enjoy po natin yung presence ni Lord sa buhay natin. Hindi yung pleasure dito sa mundo ang ating ini-enjoy kundi yung kapangyarihan ng Diyos, yung pag-ibig niya na naranasan natin araw-araw ng buhay natin. Ano po, sa pagtatrabaho natin, sa paglabas at pag-uwi natin ng bahay, nandun po yung pag-iingat ng Panginoon. Tayo ay anak ng Diyos. Yan po ipapakita natin sa mundong ito. And number 2 po is live out our identity. How to live out our identity? Ito po, pag may dumarating pong mga problema sa atin, we are prepared. Hindi po pag tayo nagkaroon ng financial difficulties, kasi isip natin ay mangutang. Ang una-una natin ginagawa, nananalangin tayo. Yun po yung buhay natin bilang Kristiyano. To live out our identity is to we are prepared for hardship. We have to trust in God's promises and love. Yung pag-ibig po ng Panginoon, hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. And we have to practice our patience and perseverance. Yan po yung hardship na dumarating sa atin na kahit na anong sitwasyon ng buhay natin, circumstances ng buhay natin, nakikita ng mga tao sa paligid natin na hindi tayo apektado at nandun lagi tayong positive. Nakikitahan tayo ng kalakasan, yung happiness natin sa outside, meron tayong joy in the inside. Kung mawala man yung happiness dito sa outside ng buhay po natin, merong joy na naiiwan dito sa puso. Kaya nga po kahit may pinagdadaanan tayo, hindi po halata. So we have to practice
our gratitude naman, yung pagpapractice natin gratitude, lagi tayong nagpapasalamat. Kahit binigay ng Panginoon o hindi, magpasalamat pa rin tayo at lagi tayong nananalangin sa Kanya. Oras-oras ng buhay natin nananalangin. Ibig sabihin, lagi tayong nagpapasalamat sa lahat. Buhay, yung hininga, yung lakas, nakakapagtrabaho tayo, matino yung pag-iisip natin, at mula sa pagtulog hanggang pagising, sinasamahan tayo ng Panginoon. Ano po? So, yung number 3 po is live a life of service. Ano po yun? Yung pong mga potentials natin. Use our every potential na magamit natin habang tayo po ay may buhay, habang tayo po ay may hininga, habang tayo po ay may lakas. Gamitin po natin serving others and serving God. Ano po? Yun po yung kailangan nating gawin, na makita yung identity natin dahil nga po sa pag-serve natin sa kapwa natin, dahil nga po sa binigay ng Diyos na kalakasan sa atin. Gamitin natin ito para mapaluguran natin ang Panginoon, para mag-glorify natin si Lord. Generous po tayo ngayon, hindi po katulad ng dati na isipin muna natin bago tayo makatulungan po. And subito o immediately, pagka mayroon pong pangailangan ng kapwa natin, tulungan po natin. Pag may tumawag sa atin, humingi ng advice, i-advise po natin sila. Ano po, yung pong na-share ko na rin po ito na meron po akong kaibigan na tumawag nga po sa akin at doon po na nasa hopeless situation siya dahil meron po siyang family problem, ano po, at gusto niyang takasan, gusto niyang iwasan, gusto niya lumipat ng ibang lugar at gusto nga niya pumunta dito. Sabi ko, huwag mong takasan yung problema, ipanalangin mo sa Panginoon at huwag kang magdidesisyon ka ako ng negative yung emotion mo, kundi ipanalangin mo siya sa Panginoon. At pinagpray ko nga po siya at nandun po na iyak po siya ng iyak at nagpapasalamat siya dahil meron daw po siyang nakakausap at wala nga daw po siyang kaibigan at kamag-anak doon. Sabi ko, ako yung kaibigan mo na handang mag-advise sa'yo. Tumawag ka lang sa akin anytime. At yun po, sabi ko, pinadalan ko po siya ng verse, ng Bible verse, sabi doon sa 1 Corinthians 10:13. Sabi ko, walang pagsubok ako na naranasan natin na hindi naman naranasan ng ibang tao. Ako, dumanas din ako ng problema, pero binigay ko sa Panginoon. At sabi ng Panginoon, tapat nga po siya sa kanyang pangako na hindi niya tayo pababayaan. At yun naman po, binasa niya. And then one day nga po, tumawag siya sa akin at sabi niya sa akin ay nakatulog daw po siya dahil nga daw po sa problema, hindi talaga siya nakakatulog. Bakit daw po siya nakatulog? Dahil po siya nanalangin. At pagising niya ng umaga, ibang pakaramdam niya, nakapagtrabaho siya ng maayos. So glory to God po. At yun po yung pagsiserve natin sa kapwa. Gamitin po natin every potential ng buhay po natin para makapag-serve tayo. Hindi lang po yung pera, hindi lang po yung ibang bagay sa ating buhay makakatulong tayo, kundi yung pong mga salita ng Diyos. Yan po ay napakalaking tulong sa kapwa natin. Gamitin natin every minute, every hour ng buhay natin habang tayo nandito pa sa lupa at habang tayo nagpapatuloy. Gamitin natin pagsiserve sa kapwa at to glorify God. Ano po yun? Napaka-importante. Naalalaman po ng Panginoon lahat ng ginagawa natin. Wala pong lihim sa Kanya. At bilang conclusion po, and to find our identity in Christ is to seek the things that are above. Ano po? Kung nasaan si Kristo. At ang sabi nga po ng Colossians 3:2, sabi niya, set your mind on things above, not on things on the earth. So maging busy po tayo sa presence ni Lord at lagi po tayo magpasakop sa kanyang salita. Ano po? Sundin natin yung kanyang salita. Amen. I hope and pray na may natutunan po tayong lahat. God bless po everyone. Let us pray. Lord, maraming salamat muli sa iyong banal at makapangyarihang salita na amin nakapag-aralan. Ikaw ang patuloy na malugod. Ano po yung binibigay mo sa amin dito? And to remember our identity. To live a life of service. To live out our identity. And yung pong we are God's children and understanding who we are in your sight, Panginoon. Kaya dalangin namin, samahan mo kami sa bawat araw ng buhay namin. Ikaw ang patuloy na magbigay sa amin ng knowledge and wisdom. Ingatan mo po kami araw-araw. Thank you and we bless your holy name. In Jesus' name, amen. God bless for everyone.